Pinagsama-sama tayong lahat dito. At huwag natin kalimutan na yung mga kasama natin na bumubuo nito, ano lang kami, kasangkapan lang. Ha? Kami ay inyong mga servant, no? O servant. At yung nagdala sa akin sa industry ng network marketing, yung aking upline, walang iba, ang napakaganda. Since 2002, nung na-meet ko siya, hindi nagbago yung itsura. Hanggang ngayon, ganun pa din. Imagine mo, that was baka magkamali ako. 21 years ago. Wow. Hindi nagbago yung itsura. Walang iba kundi ang ating GM, gorgeous Mentor Ana Maniego. Ayan. Ay, wait lang. At syempre, ang batang-bata, no, na pundasyon ng ating kumpanya. Kung wala siya, wala ring I Am Worldwide, no? So palakpakan natin, miss na namin. Nasa na ba? Nanonood sa Zoom, no? Ang ating VP, no? I love you, VP. VP Aika, alam ko nanonood ka sa Zoom. At soon, magkita-kita din tayo with VP Aika. Yeah, excited na ba kayo? Yes. So, at syempre, palakpakan natin ng Diyos. Dahil wala tayong lahat kung wala ang Diyos. Ako, konti na lang yung sasabihin ko, ha? Kasi alam ko, ang daming wisdom na inyong napulot. Sobrang ganda ng mga topic. Basta ibang level, no? Sana may natutunan, no? Yung mga nandun sa likod. Ay, huwag kayong mag-alala. Yung mga, alam mo yung wala kang team? Yung kakausapin ko, yung walang, alam mo yung pagdating mo dito, 3 lang kayo, o 2 lang kayo, o mag-isa ka lang. O yung mayroon kang upline, pero yung upline mo, achiever, so nandito siya sa sa front nilagay, kasi may specific na mga upuan mga diamonds. Tapos ikaw, nandun ka sa likod, syempre, hindi ka pa awardee, etc. Huwag kang mag-alala. Dapat makita mo na isang araw o balang araw, ako naman ang nandyan sa pwesto nila. Alam mo kung bakit? Kasi lahat ng nandito sa harap, galing din sa likod dati. Promise, walang nagsimula na nasa taas agad. Lahat galing sa baba. Nung first time namin, umattend ng event sa first company na napasukan namin, ganon din. Tagapalakpak lang kami. Nandun kami sa pinakadulo, wala kaming team. Walang team. Kaya kung sino man yung nag-isa na o 2 lang, 3 lang kayo, 2 years, 3 years from now, naku po, ikaw na ang mag-share dito. Kailangan mo lang maniwala. Kailangan i-apply mo yung mga natutunan. Ma-excite ka palagi. Ha? Kailangan lang. So, ngayon, yung kakausapin ko naman yung mga achievers na. Yung mga nakarating na sa mga goals nila, hindi pa naman talaga yung nasa, alam mo yun, pero alam mo yung, hindi na sila yung nagsisimula. Kumbaga, nandun na sila sa, parang nasa gitna na, o ang iba. Alam mo yun? So ito, yung topic na to, siguro mga 10 minutes lang natin pag-usapan, para makakain na rin tayo, no? Meron muna ako kwento. Nalabas na pala agad, sige. Yan. Meron kasi isang professional na na-late sa flight niya. Na-late siya sa flight niya. Pero mataas na tao ito. Kumbaga, may kaya sa buhay, professional, may mga masteral, 2. So may mga degree. Tapos sabi niya, sa staff, no? Sabi niya, kailangan kong sabi ng staff, ay sir, late ka na po, close na po yung natin. Ang tawag dyan? Oh, close na po. Hindi mo ba kilala kung sino ako? Sabi niya. Hindi mo ako kilala? Sabi niya gano'n. Hindi mo ako kilala. Kailangan po makalipad. Ibuksan mo yan. Teka lang po. Nag-ano ng announce yung mga paging, yung, alam mo yun, yung maririnig mo sa buong airport.
May tao po dito na hindi nakakilala sa kanyang sarili, kung sino siya. Tulungan po natin. Alam mo, kadalasan, pag meron tayong narating sa buhay, minsan nagiging feeling important tayo. Hindi mo ba ako kilala? Ano yan? Yung hindi ka lang nabati, hindi mo ako kilala? Alam mo yung pag meron kang narating, pumapasok sa ating isipan yung pride sa ating puso na parang mas mataas ka kesa dun sa mga tao sa paligid mo. At gusto mo maging bida-bida ka. Alam mo yun? Jollibee. No? Alam mo, ay noon sa Jollibee. Pero alam mo yun, may mga ganun, yung gusto mong ikaw yung bida, center of attention, attraction, kasi nga magaling ka eh. Pogi ka, maganda ka, sexy, achiever. Gusto mo, pagka pumasok ka, kailangan tumingin sa'yo lahat. Kailangan magbow sa'yo lahat. Kailangan, alam mo yun, meron kang ganung pakiramdam. Pag hindi mo ito naiwasan, ito yung magpapabagsak sa'yo. Maraming tao na nakita natin na nasa tugatog ng tagumpay, tapos biglang bumagsak. Kasi hindi sila nag-guide. Walang nakapagsabi kung ano ang dapat. Sa sipag nila, oo. Talagang umano, umasenso. Kaya lang, sabi nga ni Pastor Noel, walang wisdom, walang nakapag-guide, walang bumagsak. Nung bumagsak, hindi na nakaangat. Marami tayong nakita, lalo sa ating industriya, na sobrang galing, idol natin. Pero dahil sa lifestyle ng mundo na ino-offer, napunta doon ang kanilang, kasi ganito yan eh, pag sobrang galing mo, makikinig ka ba doon sa baba sa'yo? Wala ka na pinapakinggan. Feeling mo, hindi ka na tinatabla ng bala. Ikaw na yung pinakamagaling. Ikaw yung pinakamatalino. Di ba? Pinaka-achiever. Ang galing mo mag-Ingles. Di ba? Pag lumakad ka sa stage, iba yung beat mo. Ang ganda ng beat ng katawan mo. Kumbaga parang, kung beauty ang pag-usapan, wala, 10 ka. Pag talino pag-usapan, 10 ka. Smart ka. Pag salita pag-usapan, 10 ka din. So parang, ikaw na ang Diyos. Yun ang reason kung bakit ang isa sa pinakamagandang anghel na ginawa ng Diyos bumagsak. Pag binasa mo sa scriptures, si Lucifer, isa sa archangel, ginawa siya ng Diyos na napakaganda, beautifully handsome. Grabe yun, no? Alam mo yun, yung pagtingin niya sa salamin, ang pogi ko talaga, iba to. Perfect talaga. Pag binasa mo, ma-amaze ka. Sobrang ganda na paggawa sa kanya. Tumingin siya sa kanyang sarili. Sabi niya, eto ang standard. Lahat. Wala. So, yung pride tumubo sa kanyang puso. Siya ang pinakamaganda eh. Pinakapogi. Ang hirap ma-describe, no? Beautifully handsome. Grabe. Nakita mo ba yung si Jungkook? Mga ganun, no? Mga Taeyong, mga V ng BTS. Meron mga army ba dito? Ayun, no? Sigaw na. Yung talagang, ano ba yan? Paano naging perfecto yan? Yung ganun. Pero alam mo ba kung bakit successful ang BTS? Hindi sila mayabang. Hindi nila nilagay sa ulo nila yung kanilang talent, skills, looks, hindi nila nilagay. Si Lucifer, nung nilagay na sa the greatest sin is pride. Yung ikaw na ang Diyos. Wala ka nang papakinggan. Kaya nga, sa isang
Parang ano lang like a thunder. Binagsak siya. Kung saan siya nakaposisyon, boom. Kaya, guys, kung tayo ay umaangat sa buhay, huwag nating kalimutan kung saan tayo nagsimula. Huwag nating kalimutan kung sino ang nagbigay ng biyaya sa atin, kung bakit tayo nakarating doon sa ating sitwasyon ngayon. Araw-araw, remain humble. Sabihan mo nga sa katabi mo sa kanan, partner. Be humble. Be humble. Ay, be humble. Be humble. Kanina sabi ko, hindi ka natatablan ng pala. Be humble. Be humble. Sabi sa scripture, ilabas ko lang to ha. Alam ko, para ako si mentor may walang alam sa ganito. Oh? Pipindutin ko ba? Partner. Saan ko pipindutin to? Ayan. Yung umpisa. Sabi sa James, basahin natin. 1, 2, 3. Syempre, alam mo naman, high school lang tayo. Hindi natin napag-aralan yung mga matataas na mga basta. Mga ganun. Wala eh. Hanggang doon lang. Public pa tayo. So, delayed yung ating mga, alam mo yun? So, mahirap. Tama? Pero, tandaan mo, yung word na